Spell silk. Silk, S-I-L-K. Spell silk. S-I-L-K. S-I-L-K. Anong iniinom ng baka? Milk. What? Tubig. Milk. Milk? Tubig. Tubig. Meron ka bang gustong ibigay na opinion regarding sa Ghost Project? Philippines is very wealthy. Sorry sa Usapang future, in 5 years, anong sa tingin nyo nakikita nyo sa sarili nyo? Ano sa tingin mong purpose natin sa buhay? Hindi ko po nakikita yung sarili ko nag-work dito. Naniniwala ba sa afterlife? So Kelly, sa tingin mo mabuti ka? Yes. Meron akong good news and bad news para sa'yo, Sam. Does that concern you? Yes. Kim, ito yung good news. Does that make sense, Sam? Yes. Does that make sense? Yes po. And then may bibigay ako sa inyo after ng interview. Libre naman to, hindi ako manghihingi ng ano. I-end ko na. Name muna tayo. Start tayo sa name. Janie po. Janie. J dash. Janie ng Gen 3. Kelly po. Nicole po. Sam. Kim po. Konting IQ test mo. Spelling. Spell shop. S-H-O-P. 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 Anong ginagawa mo pag inabutan ka ng green light? Go. Tumatakbo po. Ay, I mean nag-stop po. Hala! Red light. Ha? Red light. Anong ang ginagawa mo? Nag-go. Spell silk. S-I-L-K. 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 Anong iniinom ng baka? Milk. What? Tubig. Milk. Milk? Tubig. Tubig. Nakasakay ka na ba ng eroplano? Hindi po. Kapag nagkaroon ng konting problema ang eroplano at parang pwede siya mag-crash, anong tawag na sa sinusuot natin para maligtas tayo sa alip? Parachute. Life vest. Parachute. Life vest sa barko or sa bangka. Okay, at eto, shift naman tayo sa social issues. Meron ka bang gustong ibigay na opinion regarding sa Ghost Project? Philippines is very wealthy. Yung kompleto kasi tayo lahat sa resources. May malapit na seas. Akin to. Very rin tayo sa minerals. Naging poor lang yung Philippines the way i-handle ng government. Yung typhoon na yun also is the reason bakit na-reveal yung ganon. Sorry sa Nakaka-devastate po sobra and nakakalungkot. Kasi delegate sila before, pinagkatiwalaan sila, binoto sila ng mga tao, pero hindi po nila inaayos. Maging wise na lang po sa pagpili ng susunod na papaupuin natin sa gobyerno. Kasi hindi natin alam kung sino na yung papagkakatiwalaan ngayon at yung hindi. Hindi kasi yung napinsalan ng bagyo, which is like, yung family ko sa Negros, yes. Pwede ba magmura? Tao yung emotion eh. So, Ay, joke lang po. Simple lang naman na dapat makulong na yung Yes. mga... Hindi ko pala Opo, yun. Dapat makulong na. Working student po ako. Di ba pag nagtatrabaho tayo, may tax po na nakukuha sa natin. Siyempre ikaw, pag kahit na ulan, nabaha, napasok ka sa work, para lang sa ganun tapos malalaman mo na may ganun palang nangyayari sa Pilipinas. affected yung future ng Pinas eh. Usapang future, in 5 years, anong sa tingin nyo nakikita nyo sa sarili nyo? And pwede rin kung ano yung nakikita nyo sa Pinas, sa future, kumbaga. Meron na ba kayong plan? Meron na ba kayong goal? Hopefully, maging flight attendant na ako by 5 years and sana isa rin ako sa nagko-contribute po sa economy natin. Siguro sa system ng Pilipinas ngayon, hindi ko po nakikita yung sarili ko nag-work dito. Kasi yun lang po talaga plan ko since bata pa po ako. Kasi hindi parang, for me po, hindi po enough yung magiging salary ko here. Hindi ako mas mag-grow dito. Yun po yung na-feel ko ngayon na lalo at ganyan po yung nangyayari sa government natin. Okay. Makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng mabuting trabaho, stable job, ganon. Hoping na ako yung maging isang citizen or resident na magre-raise ng mga awareness. Gusto ko like, marating na yung pangarap ko na maging isang flight attendant. Like, sa Pilipinas naman po, umunlad talaga yung Pilipinas. Mayaman naman po talaga yung Pilipinas eh. Kung hindi lang talaga ninanakawan ng... I see myself kung hindi sa Pilipinas, sa ibang bansa. Although seeing like yung Philippines sa internet lang, I hope na sana
may malaking difference na siya compare mo sa ngayon. So, in 5 years from now, nakikita ko sarili ko na kung hindi ako working, edi like, mag-asawa, ano ba? Magkaroon ng sarili pamilya, di ba? And then move tayo sa topic natin. Di ba pinag-usapan natin is goal. Doon naman tayo sa ito yung mga bagay na hindi na masyado tong napag-uusapan, like purpose in life. Ano yung perspective nyo, ano yung opinions nyo, insights nyo sa kung anong purpose ng buhay. Hindi ko pa po talaga nakita ko na yung purpose ko sa buhay. So, nasa process pa lang ako of knowing myself. Yun lang po. Nung una, parang nakakabaliw kung isipin mo kung bakit nga ba tayo nabubuhay, ganun. I think life is all about setting goals, setting priorities, and having dreams. Kasi ayun po yung parang nagbibigay ng spark sa buhay natin na mabuhay. Parang binigyan tayo kasi ni God ng life for us to live it to the fullest. Yung sabi ni Jenny na parang nagkakaroon tayo dapat ng mga pangarap, gusto nating ma-achieve lahat. So parang live it to the fullest kasi it's the purpose of life. As of now po na nag-aaral ako. And napapalibutan po ako ng mga close friends, families. Yung purpose ko po is to give happiness, love, joy, and care po sa kanila talaga. Even sa mga friends po na nasa surroundings ko. Siguro as a whole na rin, so sama na natin yung paligid, yung earth. Siguro purpose ko alagaan talaga. Okay, Kelly, wala ka ng choice, ikaw na. Para mag-practice. Para mag-practice ng PE. Hindi, Okay lang, sige na, hindi na natin ipo-push. Isa rin naman yan sa, kumbaga kahit naman ako ng mga panahon na ganyang edad ko, hindi rin ako makakasagot sa ganyang klase ng tanong kasi parang masyadong malawak, maraming aspect, maraming bagay na hindi mo alam. Yes, oo. Hindi mo alam, hindi mo nga hawak yung buhay mo Baka mamaya, speaking of which, di ba, hindi natin hawak yung buhay natin. Isa na namang hindi masyado na pag-uusapan. Meron ba kayong belief or kung ano yung belief niya kapag ano nangyayari sa isang tao pag after mamatay? Naniniwala ba kayo sa afterlife, heaven or hell? Parang may second life pa rin sa heaven, nandun pa rin po. Ganun. Jenny, anong belief mo? Sa Baptist? Sabi mo Baptist ka? Believe that my afterlife, yung life na makikita mo sa heaven and earth, and hell kasi yung earth. Yung heaven and hell, nakadepende yun kung how you live your life. Binuhay tayo ng mundo, binuhay tayo ni Lord kasi may patutunguhan tayo sa huli. Isang tao namatay, naniniwala ko ba sa afterlife? May part po sa akin na naniniwala, may part na hindi. Sa akin po, ngayon, feeling ko po wala na. Like, pag namatay ka na, wala ka nang magagawa. Hindi mo na mababago yung pagkakamali mo. You can't even change kung ano yung nagawa mong, kung ano pa yung gusto mong gawin dito sa mundo. Kasi parang, wala na So kumbaga ang belief mo ngayon is yung pag namatay ka is parang wala ka ng consciousness, kumbaga hindi ka na nakakaramdam or wala ka ng conscious, ganun. Naniniwala ba sa afterlife? Hindi ko po sure kung maniniwala ko hindi. Pero possible, yes. Possible. So wala ka pang belief ngayon pero open ka Yes. sa parang magiging Okay. Meron siya sabi sa Bible, meron daw heaven or hell. Naniniwala ba doon heaven or hell? Not 100% po. Pero parang worth considering. Yes. Pag namatay ka po, meron ka pong papatutungan is either heaven or hell. I wish na sana lahat tayo makapunta sa heaven. Pag-usapan natin, sis, nandyan na tayo. Tulad ng sinabi ko, yan yung hindi masyado na pag-uusapan, di ba? Totoo naman, Janie. Pero sabi sa Bible, Hebrews 9:27, it is appointed to man once to die, and after this, the judgment. So, ayun nga, ang sabi ng Bible is pag namatay tayo, there will be a judgment day. Kung usapang judgment day, sa tingin nyo, sino napupunta sa heaven, sino napupunta sa hell? Mamaya ka na, Janie. Ikaw muna, Kelly. yung mabuting tao, parang napupunta siya sa heaven. Okay. Sino sa tingin mo yung mga nakakapasok sa heaven? Is it mga mabubuting tao, ganyan? Mga pure po na tao. Siguro po yung mga taong gumawa ng mabuti, tapos nagkaroon ng purpose. So, Kelly, sa tingin mo ba mabuti ka? Yes. Pwede natin i-check kung papasok ba tayo sa standard. Familiar ka ba dun sa 10 Commandments? Opo. Ayan. So, check natin yung sarili natin pagdating sa 10 Commandments. So, isa doon sabi, huwag ka magsisinungaling. Sam, nagawa mo na ba magsinungaling? Yes. Nagawa mo na ba magsinungaling? Madaming beses na po. So, siguro lahat naman po talaga ng tao nakapagsinungaling. Anong tao ba sa isang tao nagsisinungaling?
Sinungaling. Sinungaling. Anong tao ka sa isang taong nagsisinungaling? Sinungaling. Okay? Next, sabi nung wag kang magnanakaw. So, nagawa mo na bang magnakaw? Kumuha ng bagay na hindi sa'yo. Kahit gaano kaliit. Kupit pa pansin. Kupit, yes. Okay. Sa wallet Lapis. ni Mama, piso. Okay, kumapit. Okay. So, anong tawag ka sa isang taong kumukuha ng hindi sa kanya? Magnanak. Tawag natin sa isang taong kumukuha ng bagay na hindi sa kanya. Magnanakaw. Yan. Thief. Okay. So, ano kayong dalawa? Tatlo? Sumunod is, huwag mo daw gagamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Third commandment. Nagawa mo na ba yun? Yung like yung OMG or Sus Maria Jose, mga ganyan. Oh, Yung mga word po kasi na yun, syempre ngayon po, lalo po ngayong di naman po naiiwasan. So, Hindi ka familiar, right? So, pag kumbaga, yun nga, nagagawa mo siya, nadadala mo siya sa walang kabuluhang bagay. May mother ka naman, di ba? Ano pangalan ng mother mo? Sally po. Yan, Rosalie? Sally. Sally. Okay, so isipin mo kung yung Sally na yun, ipapalit mo sa pangalan ng Diyos. Hindi mo gagawin di ba? Kasi mahal mo yung parents mo, di ba? Tawag doon blasphemy. Last one is, sabi ni Jesus, pag tumingin ka daw na may pagnanasa sa isang tao, nakikiapid ka na sa puso mo. Kumbaga lustful thinking, ganun. yes. Yes, okay. Some, di kita inusgahan, pero by your own admission, isa kang sinungaling, magnanakaw, blasphemer, and adulterer sa puso mo. Kung mamamatay ka ngayon, wag naman sana, at haharap ka na sa Diyos sa Judgment Day. Sa tingin mo, pag hinusgahan ka ng Diyos base sa 10 Commandments, guilty ka ba or innocent? Guilty. Guilty po. Okay, so kung guilty ka, Kim, sa tingin mo, heaven or hell? Teka, bakit guilty? So, sa tingin mo, bakit innocent ka? Kasi po, even though na nagkamali ka, inamin mo pa rin po yung pagkakamali na yun. Right, okay, sige, testingin natin yan. Halimbawa, nasa korte tayo ng Pinas. Okay, ako, nahulihan ako, tapos may ebidensya. Tapos pagharap ko sa judge, umamin ako sa kasalanan ko. Tapos sabi sa akin ng judge, okay, husgahan na kita. Pero ang sasabihin ko, Judge, innocent ako kasi inamin ko naman na eh. Ano sa tingin mo gagawin ng judge? Siyempre hindi siya papayag. Bakit? Kasi dapat lang aminin mo kasi nagkamali ka, nalabag mo yung batas. Pero hindi ibig sabihin nun na umamin ka aabsuelto ka na. And even if 10 years ago na yon, hindi ibig sabihin nun and nakalipas na yon, hindi na yon kaparusa-parusa. Diba? And at the same time, kung kahit gumawa ka ng kabutihan, hindi yun enough. Kasi kailangan mo pa rin pagdusahan yung nagawa mong kasalanan. Pwede tayo mag-sorry, Judge, sorry. Nagawa ko mali ito, nagawa ko. Pero dapat lang maging sorry ka kasi mali yung ginawa mo. Hindi siya nag-a-apply sa batas ng Pilipinas. How much more na pag sa batas ng Diyos na sabi sa Bible is holy siya, just, righteous siya, matuwid siya. Hindi niya hahayaan na yung mga kriminal at yung mga nagkasala sa kanya ay hindi maparusahan. Meron akong good news and bad news. Anong gusto mo mauna? Na po bahala. Anong gusto mo mauna? Bad news. Ito yung bad news. Kasi sabi sa Revelations 21, sabi doon, all liars will have their part in the lake of fire. No thief will enter the kingdom of God. That's the bad news. Madalas kasi pinopoint out natin yung, halimbawa, yung mga politika na nagkasala. Compared naman sa kanila, hindi naman ako nagnanakaw, hindi. Pero kasi ang tinitingnan sa atin ni God, yung puso natin. Ang impyerno, ang magiging parusa natin, yung dagat-dagatang apoy na magngangalit daw yung ngipin natin. Now, that's the bad news. Mabigat. Oh, does that concern you? Yes. Yes, okay. Kasi mahalaga sa'yo yung buhay mo di ba? Kim, ito yung good news. Merong ginawa si God na paraan para hindi ka maparusahan. Alam mo ba kung ano yun? Any idea? Narinig mo na ba yung familiar ka ba doon? Any idea? Wala. Okay, so this is the good news. Ginawa niya nagkatawang tao siya 2,000 years ago. Nabuhay siya ng perpektong buhay for 33 years, never once na nagkasala. Tapos ang ginawa niya, inalay niya yung sarili niya, inako niya. Nung pinarusahan siya sa krus, hinayati ko siya, kinoronahan siya ng tinik. That's exactly what Jesus did 2,000 years ago. He died, and after 3 days, nabuhay siya ulit. Para ma-receive mo yung kapatawaran na yun is, pagsisihan mo yung kasalanan mo, yes, tama yun, magsisi tayo sa kasalanan natin. Pero at the same time, tanggapin mo yung gift ng salvation na yun na ginawa ni Jesus. And gagawin mo daw yun sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ang ginagawa mo ngayon, yung tiwala mo, ibinibigay mo sa Kanya. Hindi mo kayang iligtas yung sarili mo, hindi mo kayang i-bribe si God na gagawa ka ng mabuti para maligtas ka. Hindi mo kaya. The only way for you to be saved is through Jesus Christ. And sabi niya nga, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except
through me. Magsisi tayo sa kasalanan natin at magtiwala tayo sa Kanya. Ibigay mo yung buong tiwala mo sa Kanya. Na kapag dumating judgment day, haharap ka sa Diyos, hindi ikaw yung titingnan kung anong ginawa mo, kundi yung ginawa ni Jesus Christ para sa'yo. Nabanggit natin kanina, di ba, yung parachute and yung life vest. Those are two things na kailangan mong suotin para ma-save ka. Okay? It doesn't matter kung anong gawin mo. Pag suot mo yung parachute, di ba, tumalong ka ng airplane, kahit magpapapak-pak dyan, hindi ka lilipad. Okay? Yung parachute, doon mo ibibigay yung tiwala mo ngayon. Pag land mo is kahit na-break mo yung law of gravity, safe ka kasi may parachute ka. And ganun din yung kay Jesus. Put on the Lord Jesus Christ, sa Kanya mo ibigay yung tiwala mo. It's Ephesians 2:8-9. For by grace you are saved through faith, not of yourself. It is the gift of God. Repent, sisi tayo sa kasalanan natin. And yung tiwala natin ngayon kay Jesus Christ. Does that make sense, Sam? Yes. Does that make sense? Yes po. Meron ka ba Bible sa inyo? Meron. Meron po. Yung lumang Biblia pa po. Basahin mo, kilalanin mo kung sino si Jesus. Kim, again, thank you so much. May bibigay ako sa iyong gospel track. Libre yan, di ako manghihingi ng kahit ano. Meron ako ibibigay sa iyo after ng interview. Thank you so much, Sam. Again, if you have questions, pwede yung PM yung page ko, ako yung sasagot doon. And then may bibigay ako sa inyo after ng interview. Libre naman to, hindi ako manghihingi ng ano. I-end ko na.